ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chow Sang Hao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. Patuloy na at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 24, 2025, araw ng Martes. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan ay pinag-uusapan natin ang mahalagang issue, mga kwento at plano para sa ating bansa. Kasama natin ngayon ay si Mr. Jeric Sevilla, Group Director ng Corporate Communication Affairs Group ng Manila Water Company. Magandang umaga, Sir Jeric. Hi, magandang umaga sa iyo, Doc Hilda, at medyo matagal na rin, pero it's nice to be back dito sa programa mo. Good morning po sa lahat ng mga nakatuon sa inyong programa. Yes po, namiss na rin po kita, Sir Jeric. At hindi ko na na-follow up kung ano na ang meron sa Manila Water, ang ginagawa ng Manila Water. Upang bigyan linaw kung ano nga ba ang layunin ng proyekto o paano isinasagawa at kung bakit mahalagang makiisa ang bawat pamilya Pilipino sa mga ganitong gawain para sa ikabubuti ng komunidad. Alamin natin sa Manila Water yung mga para sa kalaman ng publiko, ano ang mga lugar na sa Greater Manila area ang sakop ng serbisyo ng Manila Water? Well, ang nasasakupan po ng Manila Water ay yung silangang bahagi ng National Capital Region. So kasama po rito yung mga syudad ng Marikina, ng Pasig, ng Makati, Taguig, yung munisipalidad ng Pateros, kasama rin po ang San Juan, ang Mandaluyong, halos 50% ng Quezon City. So ito yung mga lugar na Project 2, 3, 4, 6, no? Mga Diliman area, Balara, Camias, Kamuning area. Meron din tayong dalawang distrito sa Maynila na sinusuplayan ng tubig at wastewater services. Ito po yung distrito Santa Ana at saka ng San Andres, no? Pero hindi lang po sa silangang bahagi ng Metro Manila, pero yung Rizal Province po, no, yung lalawigan ng Rizal ay sa ilalim din po ng Manila Water. So kung kayo po ay nakatira sa San Mateo, sa Montalban, Cainta, Antipolo, Angono, Binangonan, Cardona, Baras, Halahala, Teresa, yan po ay sakop din po ng Manila Water. So ngayon ay nagsisilbi po tayo sa around 7.8 million na mga residente sa silangang bahagi ng National Capital Region at Rizal Province. So yan po ang coverage ng Manila Water. Wow, ang laki pala ng hinahawakan ng Manila Water. Sa ngayon, meron bang mga lugar sa iyong coverage area na nakakaranas ng water interruption o pressure drop at paano ito inaksyonan ng Manila Water? Well, unang-una po, yung atin pong regular na maintenance activities, no, Doc Hilda, meron tayong isinasagawa na regular maintenance activities. No? Ito ay karaniwan nating ginagawa ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng kinabukasan, no. Ito ay regular, no, preventive maintenance ito, no, para masiguro natin na ang mga linya ay maayos, no. Pero wala tayo nung interruption talaga dahil kulang ang supply, no. So lahat ito ay dahil mga maintenance activities, at yung schedule po niyan ay makikita po natin sa ating social media platforms, no, sa Facebook at sa X, no.
yung dating Twitter, maaari rin pong tumawag sa 1627 para malaman kung meron pong scheduled maintenance activity. So araw-araw meron yan, Doc Hilda, 10 ng gabi hanggang 4 in the morning the following day, para masiguro natin na pagdating naman ng mga 4 o'clock, kung saan nagsisimula ng mag-peak ang demand dahil papasok na ang mga bata, ang mga papasok sa opisina ay meron ng tubig. So regular po yan. Check our Facebook and X accounts for the daily schedule po. Ano naman ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ninyo pagdating sa water supply ngayong taon? Ang maganda rito, Doc Hilda, maganda yung naging ending natin last 2024. Yung level ng Angat ay mataas, In fact, ngayon wala tayong nakikita na na kakulangan ng supply, so itong nakaraan na yung ating tag-init, at 24/7 naman yung ating naging supply. Ngayon naman, slowly nare-refill na yung mga dams natin dahil nga meron ng pag-ulan, At siguro idugtong ko na rin na yung level ng Angat Dam ngayon, kung saan kumukuha tayo ng tubig, 90% ng ating tubig ay nanggagaling sa Angat Dam. Maganda yung level niya, Bagamat medyo daily bumababa pa rin siya. Pero yung level niya ngayon ay nasa 194.96 meters. Ano ba ibig sabihin nito, ito ay malayo pa doon sa minimum operating level natin na 180. Di ba dati-rate kapag medyo summer, tinitingnan natin na malapit na bang mag 180 meters yung level kasi yan yung minimum operating level. Pero ngayon, nasa 194.96 tayo. At kung ikukumpara natin ito dun sa level last year, mas mataas tayo ngayon ng mahigit 19 meters. So ibig sabihin, maganda yung level ng Angat Dam natin at yung supply natin ng tubig ay maayos para sa taong ito. So wala tayong nakikitang challenges. Pero ganun pa man, siguro yung challenge na masasabi natin, yung ating patuloy na paghikayat dun sa ating mga customers at sa buong publiko na rin ng wastong paggamit ng tubig. Hindi dahil meron tayong sapat na supply ay ibig sabihin ay kumbaga magwawaldas na lang tayo or magsasayang tayo ng tubig. So it's always been a challenge for us na maging relihiyon yung wasto at responsabling paggamit ng tubig. Sa ngayon kung 194 ang antas ng tubig sa Angat Dam at sa panunatay ng tag-ulan, ibig sabihin maganda ang kasi kumbaga nalampasan na natin ang panahon ng tag-init. Na at least yung level ng tubig ay mataas pa rin. So ini-expect natin na dahil nagsimula na ngayon tag-ulan, slowly ay aakyat na muli yung level ng ating mga dams. At hindi ba ang karaniwan naman, ang target natin sa pagtatapos ng bawat taon, dapat umabot ng 210 to 212 meters yung level ng Angat Dam. So nagsisimula pa lang actually yung tag-ulan. So hopefully yung mga ulan na ito ay babagsak doon sa mga watershed areas natin dito sa Angat para slowly mai-refill uli natin yung ating mga dams. But as it is right now, yung level niya is a healthy level, maganda yung level, at makakapag-supply tayo ng 24/7 na tubig dun sa ating mga customers dito sa East Zone ng Metro Manila. Kamusta naman dito sa Lamesa Dam? Kasi karamihan, lalo na ngayon, maaga ang panahon ng tag-ulan, marami naman natatakot, baka overspill o kaya dito sa Lamesa Dam, di kaya mapupuno o kaya Angat Dam kasi nasa month of June pa lang tayo ngayon. Meron tayong mga binabantayan ng mga levels sa bawat dam. For example, ang Angat Dam, medyo mataas yan yung level niya, around 215
meters, no, to 217 meters. Yan ang spilling level ng Angat. Ang Ipo Dam naman ay 101 meters, no. Ang Ipo Dam hindi naman actually source ng tubig yan, no. It's a diversionary dam. Ang ibig sabihin, yung tubig na nagbumula sa Angat pagpunta sa Ipo Dam, bahagi na nito ay pupunta naman dun sa mga magsasaka natin dito sa Bulacan, at may bahagi naman na pupunta para dun sa domestic consumption dito sa Metro Manila. Yung La Mesa Dam ay isang earth dam. So anong ibig sabihin nito? Wala itong mga gates, no? Hindi katulad ng Angat na pwede mong buksan o isara yung mga gate, no, para magpalabas ka ng tubig, no. Ang La Mesa Dam may spilling level 80.15, no, 80.15. Ang ibig sabihin nito, kapag na-reach yung level na 80.15, kusa itong aapaw, no? So dahil wala itong mga gates, no? Kaya ang ginagawa natin dito, meron tayong protocol at meron na tayong agreements doon sa mga local governments na malapit sa Tulyahan River, kasi kapag umapaw ang La Mesa Dam, bumabagsak ang tubig dito sa Tulyahan River at binibigyan natin ng warning, no? Yung mga nakatira na malapit sa Tulyahan River na halimbawa umaapaw ang lamesa or aapaw pa lang ang lamesa. So kunyari nasa 79.50 na tayo, meron na tayong mga pakikipag-ugnayan doon sa mga local government units na maghanda yung mga residente, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. At gusto ko lang linawin, kasi for sure nakikita mo sa mga social media na ang ating Presidente Ferdinand D. Marcos Jr. ang sinasabi na sa panahon na tag-ulan, mag-ipon tayo ng tubig. Pero based na nakikita ko, parang mali ang pagkakaano nila. Hindi yung pag-ipon ng tubig sa tubig baha. Kaya gusto ko pakilinawin mo muna to, para kasi mali ang pagkakaintindi ng ating mga consumer na naglalabas sa mga social media. Well, unang-una, iba ang design kasi natin dito sa ating water system, no? Ang tubig natin nanggagaling ng Angat, bababa ng Ipo Dam, pupunta ng La Mesa Dam, no? Ito naman ay nangyayari kapag yung bulto ng ulan ay bumababa dun sa mga watershed areas, no? Ang La Mesa Dam ay impounding dam, no? Wala tayong ibang mga dams dito sa Metro Manila kung saan pwede pang mag-imbak ng mag-imbak ng tubig. Meron tayong mga ibang mga proyekto pero hindi dito sa may La Mesa Dam, kundi halimbawa yung ginagawa dito sa may Wawa Dam, no? Pero iyan ay wala naman dito sa Metro Manila, no. Yung sinasabi po na pag-iipon ng tubig ulan, ito yung mga tinatawag na parang mga rain harvesting facilities, di ba? Yes. So bawat mga local government, kumbaga kung tutuusin, dapat po ay may mga rain harvesting facility para po yung tubig ulan ay kumbaga naiipon, no? Kaya lang, unfortunately, hindi po lahat ng mga barangays natin at mga local government units ay kumbaga kumpleto nito o meron nito. At karaniwan na nangyayari kapag kasagsagan ng ulan, ang nangyayari, ang nakikita po ay yung baha, di ba? Yun yung binabanggit mo, Doc Hilda, na ang nakikita natin dito, ang rason ng mga baha ay karaniwan natitrace sa barado kasi yung mga drainage, no, dahil marami mga basura at mga ganyan. So yun po yung yun yung kaibahan, no. Iba po yung malakihan na pag-iimbak ng tubig via sa mga dams, at iba po yung mga rain harvesting facilities na kumbaga small volumes of water po yung maaring ipunin. Safe ba na mag-ipon sila ng tubig galing sa tubig baha? Siguro pang flushing, okay lang. Pero sa other na gagamitin, siguro hindi malinis ang tubig baha. Oo, ang kaibahan kasi dito, Doc Hilda, ang tubig baha kasi dito natin, medyo parang pag tiningnan mo, medyo marumi. Dahil nga, yes,
dumudumi ito dahil sa mga kumbaga yung mga kalat, no, mga basura, no, na kung tutuusin ang tubig baha in itself ay hindi safe, no. Dahil ang tubig baha, kaya nga meron tayo laging precaution na pag may mga baha, hindi ba, wag lulusong sa baha, lalo na yung may mga sugat kasi yung tubig baha pwedeng magbigay sa iyo ng iba-ibang sakit katulad ng mga leptospirosis, yung mga tipong ganyan. So kaya hindi natin talaga hindi talaga natin kumbaga sinasuggest o i-advocate na kumbaga gamitin yung tubig baha, no, not even for mga flushing o paghugas siguro ng mga palikuran, no, dahil yung tubig baha in itself ay may taglay na kumbaga sobrang dami ng mikrobyo, no, baka mamaya magkasakit ka pa. Even flushing, hindi din siya advisable. Siguro ako kasi kung flushing tapos puro tubig baha, tapos yung tubig baha mo hindi naman malinaw. At karaniwan nga ng mga tubig baha minsan 'di ba galing ito sa mga umaapaw na kanal o imbornal na medyo may amoy pa. So baka mamaya hindi ito parang recommended, no, even for flushing. Yeah, kaya ako tinanong sa iyo yan. Kasi nakikita ko sa social media, sabi ko, ay, mali naman pakakaintindi. Gagawa sila ng rain catcher. Kumbaga, doon design. Yung tubig ulan, malinis yun. Pero pag baha, ibang usapan na yun, madumi na siya. Oo, totoo 'yun, no. Yung mga parabang rain catch kunyari sa mga bahay, hindi ba, medyo minomodify mo yung mga parang yung alulod, nilalagyan mo ng mga downspout para yung tubig na yun dahil yun ay tubig, no, na pwede mong ipunin, no, sa mga balde o sa mga drum. Yan yung po pwede mong ipang-flush, gamitin sa pang-flushing. Pero kung actual na galing sa tubig baha, baka hindi recommend. Kaya pag-usapan natin yung nung nakaraang linggo, yung pagbubukas ng klase, ano naman ang ginawa ng Manila Water o meron ba kayo isinagawa pag-iikot, inspeksyon sa mga eskwelahan bago magbukas ang klase? At meron ba kayong mga findings na lumalabas o ano bang ginawa niyong tulong sa mga eskwelahan, lalo na sa public school? Alam mo, Doc Hilda, ang Manila Water ay staunch advocate ng Brigada Eskwela. Mula pa nung nagsimula ito, nung matagal na, no, 2 dekada na yata itong ating Brigada Eskwela na talagang naghahanda tayo sa mga pasukan, no. Number 1, sinisiguro natin na ang mga linya patungo sa mga paaralan ay maayos, no. Pangalawa, hanggat kaya natin, naglalagay tayo ng mga wash areas o kaya mga drinking fountains dun sa loob ng paaralan, no? Pangatlo, sinisiguro natin na yung mga project sites natin na malapit sa mga eskwelahan ay safe at hindi makakakos ng mga aksidente, no? Pang-apat, nagbibigay tayo ng dislodging services, no, doon sa mga eskwelahan, no? Bukod pa doon sa mga volunteers na galing sa Manila Water na tumutulong doon sa usual na paglilinis, pagpipintura ng mga eskwelahan, no? So yung sa sinasabi mo, meron tayong 6 na service areas, no, all over Metro Manila, pati na rin sa Rizal province, at talagang lahat ito ay pinupuntahan natin, no. Sakop natin ng around 788 public elementary and high schools dito sa ating concession area, at isa yan sa mga prioridad natin na may tubig yung mga eskwelahan. Siguro doon sa mga pag-iikot natin, ano ba yung mga nakikita natin? Ang nakikita natin dito, unang-una may supply yung tubig. Kung minsan mahina ang supply sa loob ng eskwelahan, hindi dahil kulang ang supply, no?
kung hindi dahil medyo sira na yung mga piping system sa loob, yung iba, ang mga CR nila ay medyo, kumbaga, yung mga toilet fixtures nila ay sira. Yan, no? May mga leak, yung mga gripo. Yun ay isa sa mga dahilan kung bakit humihina yung pressure dun sa loob, no? Kaya tayo ay nagbibigay ng technical assistance dun sa mga school administrators or yung mga building administrators ng mga eskwelahan para i-repair ito, no? Para masiguro na maayos yung supply ng tubig sa loob ng eskwelahan. At yan ay taon-taon ay ginagawa natin, no? Bago mag-opening ang mga klase ay nagkakaroon ng command conference, no, ang Department of Education at bahagi yung Manila Water kasama ang MWSS sa pagbibigay ng suporta dun sa Brigada Eskwela. Nabanggit mo, Sir Jerry, tungkol sa drinking fountain sa mga public hospital. Ito talaga as in sa gripo sila straight na umiinom ng tubig? Kasi yun yung ina-advocate natin na hanggat maaari sana we can drink from the tap. Kaya ang sinasabi natin, kung sigurado ka naman dun sa na maayos yung piping system mo dun sa after the meter, no, o sa loob halimbawa ng paaralan o sa loob ng bahay, pwede mong inumin yan, no, dahil ang ating tubig ay araw-araw yan ay kumukuha tayo ng sample, no? At sinisiguro natin na lahat ng ating mga samples na kukuha ay tinetest, no? Sa 3 parametro, no? Meron tayong physical test, meron tayong chemical test, meron tayong microbiological test. Na ito ay nasa supervision ng Metro Manila Drinking Water Quality Monitoring Committee ng Department of Health, no? Sa Rizal naman meron tayong Rizal Province Drinking Water Quality Monitoring Committee. Ito ay paniniguro na yung sample na nakukuha natin do sa mga gripo ay pasado sa Philippine National Standards for Drinking Water. At ito ay hindi lang para sa eskwelahan or sa mga ospital, kung hindi ito ay sa lahat, no? Kasi pagdating sa potability ng tubig o sa safety, no compromises ito, non-negotiable to, no? So hindi tayo papayagan ng regulatory office na maghatid ng tubig kung ito ay hindi pasado dun sa standards ng Department of Health. So far, meron ba kasunduan ng Manila Water sa Department of Education at mga local government units sa mga paaralan na may kakulangan sa tubig? Hindi talaga ang kasunduan talaga ay kumbaga yung paniniguro na in terms of supply ay meron, no? So siguro ito nga yung binabanggit ko kanina na tayo ay laging nakikipag-ugnayan, no? Minsan diretso na actually doon sa eskwelahan, no, doon sa mga school administrators na meron pong supply ng tubig pero after yung technical assistance na ipinagkaloob natin, yun nga nakikita natin na meron sira po pala, no, may mga sira sa loob o kaya may mga leak, no. So nire-request po natin na yun po ay i-repair po nila, no. So yun po yung kumbaga yung ating agreement, no, na as far as Manila Water is concerned, yung paniniguro ng supply meron. Pero yung share naman po noong eskwelahan or maybe the local government unit ay siguraduhin na yung plumbing system sa loob ng mga paaralan ay maayos para po maayos din ang maging supply ng tubig. Kasi ang nakikita natin, Doc Hilda, kung halimbawa nakapag-ikot ka rin, may mga eskwelahan kasi na halimbawa yung mga CR ay sira, yung mga flush ay sira, no? O kaya dire-diretso yung tubig, mga gripo ay mga sira, no? So nasasayang lang yung tubig. So ito po yung mga nire-request natin na kumpunihin, no, nung mga eskwelahan naman para naman yung sinusupply natin sa kanila ay talaga maging maayos at tuloy-tuloy. Aside from tinitingnan natin na meron silang supply ng tubig, siyempre kailangan din ng Manila Water na hikayatin din ang paaralan at siyempre mga estudyante na magtipid at maging responsable sa paggamit ng tubig.
So ito'y kasama din po ba sa pag-uusap po ninyo? In fact, meron tayong separate na program dyan, no? Meron tayong tinatawag na Lakbayan Program, no? Itong Lakbayan Program na ito ay kumbaga pag-iimbita sa mga mag-aaral, no? Para bisitahin yung mga facilities natin, yung pinanggagalingan ng tubig, yung treatment plant natin para mamulat sila doon sa mga proseso kung paano inihahatid ang malinis na tubig sa kanilang mga gripo. So ito ay parte noong making them aware, understand, and appreciate, no? Para makikita nila na hindi pala ganun kadali yung maghatid ng malinis na tubig. At sayang yung tubig kung ito ay kumbaga hindi nagagamit ng maayos, no? Kaya meron tayong tinatawag na advocacy, no? Ito yung hashtag WaterWais, no? Ang ibig sabihin nito, responsable at wastong paggamit ng tubig. Meaning, gumamit ka ng tubig kung kinakailangan mong gumamit, pero wag naman na masasayang, no? Wag mo namang sasayangin, no? So, yung mga maliliit na bagay katulad ng halimbawa yung pagre-reuse ng tubig, no? So, yung mga tubig na ginamit bilang panghugas ng mga gulay o ng bigas, pwede mong ipandilig, no? Yung mga bata habang nagsisipilyo o naghihilamos, wag hayaan na tuloy-tuloy yung tubig sa gripo, no? So, yung ating mga kasama sa bahay, baka po pwedeng i-schedule yung mga paglalaba para naman na medyo mas makontrol mo talaga yung paggamit ng tubig. So maraming mga paraan, maliliit na mga paraan, pero kung sama-sama natin gagawin, malaki yung magiging epekto para maging sapat yung supply natin ng tubig. Sir Jeric, pag-usapan naman natin ngayon ang isang mahalagang usapin na may kinalaman sa kalinisan, sa kalusugan, sa kapaligiran, ang deslodging activity o regular ng paglilinis ng septic tanks na isinagsagawa ng Manila Water. So, bakit mahalaga ang pagsasagawa ng deslodging sa mga Poso Negro? Well, yun yung salamat, no, Doc Hilda, no. Ang Manila Water po, ang mandato nito ay hindi lamang maghatid ng malinis na tubig, kundi yung binabanggit mo. Isa pang mandato nito ay siguraduhin na yung tubig na nagamit natin bago po ibalik sa mga kailugan o mga waterways, mga bodies of water, dapat po ito ay sumasailalim sa tamang treatment, no? Bakit kailangan yung deslodging? Basically, dalawang mahalagang dahilan. Number one, yung health, no? Health and hygiene, no? Ma-imagine mo na lang, Doc Hilda, kung ang iyong Poso Negro ay umaapaw at barado ang iyong mga palikuran, no? So, makakaapekto to dun sa iyong health at sa kalinisan ng mga nakatira sa loob ng bahay, no? Pangalawa, yung environment, no? Kasi kapag umaapaw yung Poso Negro mo, maaring makontaminate yung groundwater, no? At kung hindi treated ang iyong mga nakalagay o yung nandoon sa iyong septic, no, ito ay makakadagdag ng polusyon, no, sa mga bodies of water, no. So maapektuhan naman ito ang marine life na tinatawag, no. So mahalaga na talagang tuwing 5 years, no, every 5 years dapat tayo ay nagpapasipsip o nagpapalinis ng Poso Negro. So yan yung halaga ng tinatawag natin na deslodging. Ito po is, paano malalaman ng inyong mga consumer na may nakalimang taon na sila? Meron po tayong una na nakalista naman po yan do sa ating database, no. Alam po natin yan at tayo po ay nagko-conduct ng census, no. So ang ginagawa po natin dito, dahil nga alam natin yung cycle na every 5 years. So every month, at kumbaga yung buong taon na rin, no, tapos bini-breakdown natin yan every month. Nakaano po, no, nakalista kung ano-ano yung mga barangay na kailangan sumailalim na sa deslodging dahil 5 taon na sila. So kumbaga yung cycle na yon talagang sinusunod natin.
Kung halimbawa po ngayon, no, yung June, itong June, nailabas na po natin yung ating dislodging schedule last week ng May pa lang. No? Pero bago tayo magkaroon ng dislodging ng June, 2 months earlier, nagko-conduct po tayo ng tinatawag natin na IEC, no? Information, Education, and Communication Campaign, para po ma-inform natin yung ating mga taga-barangay kung ano po ang halaga ng pagpapasipsip ng Poso Negro. So 2 months before the actual dislodging, ginagawa na po natin yan. 1 month before the actual dislodging, tayo po ay nagsisensus. Sino po ba dun sa barangay ang kumaga mag-a-avail nitong serbisyong ito, no? Kasi minsan po ang nangyayari, hindi lahat, no, nag-a-avail, no? Kung tutuusin po, wala naman tong karagdagang cost, no? Kung nakaschedule ka ngayon, Doc Hilda, no, halimbawa itong June, yung barangay mo ay nakaschedule, wala po itong karagdagang bayad, no? Dahil bahagi na po ito nung kumbaga nung binabayaran mo sa bill mo, talagang serbisyo po ito na iyong binabayaran. Kahit po hindi pa puno ang Poso Negro, kahit kalahati pa lang ang laman ng Poso Negro, sana po kapag po nakaschedule kayo, no, noong buwan na iyon, no, sana po ay kumaga i-avail. Kasi kapag halimbawa hindi mo in-avail pagkatapos kumbaga nagbara ang iyong palikuran at kailangan mo ng magpasipsip ng Poso Negro, yun ay may bayad na kung hindi ka nakaschedule. Medyo mahal din yun, Doc Hilda. Mahigit 4,000 yun, no? Kaya mas maganda kung ikaw ay nakaschedule, puno man o hindi yung iyong Poso Negro, i-avail mo na yung dislodging service. Ay, ibig mo sabihin, kahit na yung taon na yun, never pa siya nakapag-avail o sa loob ng 5 taon, hindi siya nag-avail, pero hindi siya sumunod ang schedule kung mag-request siya, kailan niya magbayad? Opo, ganun po ang mangyayari. Kaya nga as early as 2 months before the scheduled dislodging, tayo po ay nag-i-inform na dun sa mga community. Tapos 1 month before, tayo po ay bumabalik dun sa community to conduct the census para po talagang ma-inform sila na talagang eto po, pagdating ng ganitong araw, kami po ay nandito sa barangay na ito. So, kami po ay magsasagawa ng dislodging, no. Yun po yung nangyayari minsan, no. Kumbaga, hindi sila nag-a-avail tapos bigla na lang na magkakaroon ng problema dun sa kanilang Poso Negro. Yun po, may bayad na po yun, no. So ano yung karaniwang maling akala ng publiko tungkol sa dislodging at paano ito nililinaw ng Manila Water? Yun po, no, kaya nga po tayo nagko-conduct ng Information, Education, Communication Campaign, palagi po yan, no, at 2 months before the actual dislodging. Kasi unang-una po, akala nila ito ay may bayad. So, yun po, lagi namin sinasabi, wala po yung additional cost kung kayo po ay scheduled ng dislodging. Ang requirements lang naman po dyan, dapat kumbaga bayad po yung iyong water bill, tapos po alam nyo kung saan nakalocate yung inyong septic tank at medyo pag dumating yung ating truck ay bukas na po yun. No? Ang challenge kasi dito, Doc Hilda, yung paano ko ba sasabihin ito? Yung parang hindi kasi katulad sa tubig. Hindi ba sa tubig kapag nag-apply ka, tapos nabigyan ka ng tubig, yung tubig nagagamit mo Talagang nagagamit mo na ipampapaligo, talagang nagagamit mo siya. Itong itong mga dislodging, hindi ito masyadong napapansin hanggat hindi nagbabara o hindi nagkakaroon ng problema iyong palikuran. So yun yung lagi natin sinasabi, wag mo nang hintayin na magkaroon pa ng problema ang iyong Poso Negro o ang inyong palikuran. Kaya dapat kapag kayo po ay nakaschedule na, yun na po yung lagi natin sinasabi, puno man o hindi yung Poso Negro, ay
i-avail nyo na po yung serbisyo para hindi na kayo magkaroon ng kumaga problema pa in the future. Kasi ito ay once every 5 years lang eh. Oo. Once every 5 years. Pagkatapos ilang barangays ang iniikutan natin dito, Doc Hilda, mahigit 400 barangay, no? So pag nakaschedule ka, talagang sana ay avail mo yon, no? So nabanggit mo, Sir Jerry, ang DesLogic ay kadalasan ay 5 years. Pero kung nandiyan na ang Manila Water o nakaschedule na yung barangay nila, kahit hindi pa siya puno o kahit wala pa siya 5 taon, mag-avail na sila. Oh, yun pong pag nakaschedule ka, ang ibig sabihin nun ay yung cycle ng 5 years ay nakumpleto mo na, kaya uulit ka na. Kumbaga, for example, halimbawa ngayon, 2025. So yung mga ini-schedule natin ng 2025, huli itong na-dislodge ng year 2020. So every 5 years kailangan ulitin mo siya. So kailangan mag-dislodge ka. Kaya kapag na-miss mo yung iyong schedule ngayon, meron na pong mga iba na nakaschedule talaga. Kumbaga dahil nga cycle yan eh. So cycle yan. So kung mamimiss mo ngayon, baka mahirapan ka. Dahil kumbaga ang susunod niyan, kung na-miss mo yung 2025, ang susunod mo na 2030. So, ganun po yun. So, ngayon, kung nagkaroon ka ng problema ng 2026 at 2027 dahil hindi ka nagpa-sludge ng 2025 at tumawag ka para sa dislodging, may bayad na po yun kasi hindi ka na nakaschedule. So, paano malalaman ng mga residente ng isang barangay kung kailan sila naka-schedule? Meron po ba taga Manila Water nag-inform o dapat yung barangay ang mag-inform sa bawat bahay? Actually, two-pronged yan. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na census dahil inaalam natin kung sino yung mag-a-avail para ma-schedule talaga natin. Yung actual schedule po ay coordinated po yan sa barangay or maaari din silang tumawag doon sa ating consumer desk hotline, yung 1627, para malaman po yung eksaktong araw kung kailan po nakaschedule yung barangay nila para sa buwang ito. Kung sadya talaga, sabihin natin puno na ang septic tank sa isang bahay, maaari pa rin ba sila mag-request sa Manila Water o kailangan mag-outsource na sila? Hindi po, no. Pwede po silang pwede naman po na kumbaga dahil nga ito po ay service na pinagkakaloob natin, pwede po silang tumawag din sa amin, no, kahit hindi sila naka-schedule. Ang difference nga lang ng Doc Hilda, yun yung may bayad na. Kasi kahit na i-outsource dito sa iba, no, kahit kumuha ka ng ibang provider para mag-dislodge yung Poso Negro, babayad ka rin eh. Baka nga mas mahal pa. So, kaya ang moral nito, Doc Hilda, kapag naka-schedule ka, i-avail mo. Ano naman ang ginagawa ng Manila Water sa mga nakokolekta nyo sludge o dumi? Paano ito tinatapon ng ligtas? Kaya tayo nagkakaroon ng dislodging kasi ang wastewater system natin ay dalawa. Yung una, yung meron tayong tinatawag na sewer system. Ang ibig sabihin nito, meron talagang mga linya kung saan dumadaan yung nagamit na tubig o yung wastewater patungo sa isang wastewater treatment plant or sewage treatment plant, no? Meron tayo niyan. Ngayon, unfortunately, hindi pa lahat ay konektado sa sewer line, no? Sa buong nasasakupan natin, tayo ay siguro mga 33-34% pa lang ang konektado sa sewer line. Yung iba ay hindi pa konektado. At pag hindi sila konektado, karaniwan, may Poso Negro sila. So, dahil hindi ka konektado, ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng dislodging. So, bakit natin dinedesludge, no? So kukunin ito ng mga truck, no? So sisip-sipin yung laman ng Poso Negro
at nakalagay yan sa truck. Itong truck na ito ay pupunta sa septage treatment plant, no? Meron tayong dalawa na septage treatment plant. Isa dito sa may FTI sa Taguig at meron namang isa dito sa San Mateo. So, dadali natin doon yung laman o yung dumi na galing sa septic tank doon sa mga planta na yon para i-treat, no? So sasailalim ito sa tinatawag nating wastewater treatment process para after treatment, yung tubig na ilalabas mo o yung liquid, yung effluent na tinatawag natin, no, na lalabas dito, pag itinapan mo siya sa mga creek o mga bodies of water, ito ay hindi na makakadagdag pa sa polusyon. Kasi ito ay kumbaga na-treat mo na. Ang nagiging sanhi kasi ng mga polusyon, no, bukod doon sa mga basura, no, yung pollution ng mga rivers natin, ay yung mga wastewater mo na hindi sumasailalim sa treatment, no. At dito sa Manila Water, bahagi ito talaga ng mandato natin, no. Yung pollution control standards talaga ng DENR na ang sinasabi nila, dapat yung ating mga gamit na tubig o wastewater, dapat sumailalim ito sa proper wastewater treatment and disposal so that hindi ito makakadagdag ng pollution at makaka-damage o makakasama sa marine life, no? So yun. So meron tayong mga planta na tinitreat natin ito. Paano nyo sinisigurado na ligtas at malinis ang proseso ng deslodging, lalo na sa mga mataong lugar? Marami. Unang-una, kaya importante yung coordination natin, no? Ang ginagawa natin dito talaga, ang requirement natin, yung sana pagdating ng mga truck natin ay kumbaga identified na noong mga residente kung saan nakalocate ang Poso Negro nila, and as much as practicable, dapat sana ay bukas na yung manhole, no? O yung manhole cover para yung hose ay ilalagay na lang natin at simula yun na yung deslodging program natin, no? Yung ibang mga areas, lalong-lalo na sa mga informal settlements. So meron yung iba, may mga communal septic tanks na tinatawag. Meron yung kunyari yung isang community, meron talagang isang septic tank dyan na lahat ng dumi ay mapupunta doon sa isang malaking septic tank. At yun yung dinidislodge natin, no? So, ang nagiging challenge lang natin kung minsan dito, Doc Hilda, doon sa mga lugar ng mga low income, no? Medyo makikitid yung mga alley, di ba? Medyo minsan ang hirap pasukin, no? Parang yan yung nagiging problema rin ng mga bumbero natin, yung mga fire trucks natin minsan, no? Kapag may mga panahon ng sunog, no? Meron kang aparato, pero ang nagiging problema mo yung daanan kasi masyadong masikip, no? So, yun yung mga challenges natin. So, ngayon ang mga tinitingnan natin diyan, yung mas mahaba yung hose o kaya mas maliit na truck na pwedeng papasok doon sa mga maliliit na iskinita. So, yun yung ginagawa natin para mas safe at mas makater natin yung mga needs ng mga communities na katulad ng mga ganon. Siguro mas mahaba na hose. Kasi kung mas maliit na truck, di mabilis din siya mapuno. Kasi minsan kasi lalong-lalo na sa mga low-income communities, minsan kapag sobrang haba nung hose, minsan hirap ka, no? Kasi binobomba mo rin yan eh. Kaya hangga't maaari dapat mas malapit ka dun sa area kung saan mo kukunin, no? Kumbaga, mentras mahaba yung hose, yung chances mo ng medyo magkaroon ng mga problema mas malaki. So hangga't maaari sana as close to the consumer as much as possible. Mas madali sana yung ganon. But nevertheless, yan yung mga tinitingnan natin ng mga ginagawa natin ng paraan sa kasalukuyan. Ano ang maasahan ng publiko mula sa Manila Water
sa mga susunod na buwan kaugnay dito sa programa? Well, ano to, no, dire-diretso naman to, Doc Hilda, no, hindi lamang sa dislodging natin. Meron na tayong schedule talaga niyan sa buong taon, no, sa buong 2025, no. Nire-release natin yung schedule niyan every month, no. Halimbawa, yung para sa July, para doon sa July na, kasi next month ay July na, no. So sa Lunes ay i-release na natin yung listahan. June 30, i-release na natin yung listahan ng schedule dislodging naman for July. So every month nagre-release tayo ng mga schedule talaga for dislodging, no. Patuloy pa rin yung mga proyekto natin na nagtatayo tayo ng mga sewage treatment plants, no. Meron tayo na natapos na dito sa may Hinulugang Takatak sa may Antipolo. Ongoing yung ating dito naman sa may Mandaluyong, no. Yung sa may Aglipay na wastewater treatment plant, no. Tinatapos natin yan. Meron dito sa may Pasig at kung saan-saan pa, no. Yan yung sa wastewater. Tubig din, ganun din, no. Marami rin tayong mga proyekto na ginagawa, no, doon sa pagdagdag ng supply ng tubig, no. Meron tayo yung phase 2 ng East Bay na kumukuha ng tubig mula sa silangang bahagi ng Laguna Lake, no. Meron tayo yung phase 2 naman ng Kalawis dito naman sa may Antipolo. So dire-diretso yung ating mga proyekto. So yung aasahan siguro yung patuloy na na serbisyo, patuloy na paniniguro na dapat po lahat ng customers natin dito sa Manila Water ay merong sapat na supply ng tubig at pati na rin mga wastewater treatment. Dapat maipagkaloob po natin yan. At ano ang mensahe po ninyo, Sir Jerry, sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa atin ngayon? Well, unang-una siguro yung pasalamat, no, Doc Hilda, no. You have always been very supportive, no, sa Manila Water at talagang as an environmental advocate kami po ay talagang nagpapasalamat kasi talagang lagi mong binabahagi do sa mga customers natin at sa mga viewers mo yung halaga, no, hindi lamang ng dislodging kundi maging responsable sa paggamit ng tubig, no. So siguro sa mga customers po natin, kung meron po kayong mga concerns, no, regarding your water supply, yung billing nila, yung schedule ng dislodging, kung kailan po kung gusto nilang malaman, maaari po silang tumawag, no, doon sa ating consumer desk hotline 1627. Ulitin ko po, 1627, bukas po yan 24/7, no. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe dito sa Facebook at X account natin. Maaari kayong mag-download ng Manila Water app sa inyong mga mobile phones. Pwede sa Android, pwede rin po sa Apple. At siguro finally, Doc Hilda, bukas po kasi ay Arbor Day, no? Philippine Arbor Day. At meron tayong isang event dito sa La Mesa Eco Park, no? Magsisimula po yan ng mga 8:00. Meron tayong mga bisita ng mga mag-aaral, no? So bahagi ito ng ating information program kung paano nila ma-appreciate yung halaga ng mga puno para masustain natin yung ating mga water supply, no. So bukas po 'yan at ipopromote ko na rin, Doc Hilda, yung La Mesa Eco Park. Yes. Ay minamanage po ng Manila Water through Manila Water Foundation. Ito po ay bukas every Tuesday hanggang Sunday. Kung ikaw po ay Quezon City resident, wala pong bayad na entrance fee. Kung non-Quezon City resident naman po, may maliit po na 20 pesos na entrance fee. So, mura lang. Opo, no? So, ito po yung tinatawag natin na last environmental frontier dito sa Metro Manila. So, ang layunin natin dito na talagang ibahagi, no, ma-educate, ma-inform natin yung ating mga residente, hindi lamang ng Quezon City na mahalaga ang kalikasan, no. Dito po kasi talagang naka-preserve yung mga puno, no. So talagang
Pwede pong mag-bird watching dito. May mga amenities din doon. Doc Hilda, baka one time, baka pwede mo siyang bisitahin at pwedeng doon tayo mag-telecast nito. No? Meron po mga dito, may mga amenities dito. Meron po mga paintball, may mga wall climbing, may biking. Ayan po, no? So marami. May mga kiosk po doon. May guided tour na binibigay. So, welcome po ang lahat sa La Mesa Eco Park. Maraming salamat po. Yan po, susunod po, pupunta ang iyong Agaran si First Lady doon. At asahan po ninyo, Sir Jerry, na makakasama pa rin kita dito sa Health and Travel Servicio Publico. Dahil naipon na, marami pa akong gusto itanong sa iyo. Kailangan po sa tayo sa oras. Yeah. Kaya mag-message muli ako sa iyo. Tamang-tama yan, Doc Hilda. Health ang pinag-usapan natin. Yung La Mesa Eco Park is travel naman. Yan. Yes. Maraming salamat po, Sir Jerry. Thank you for the opportunity, Doc Hilda. Good morning po. Yes. Ang nakasama po natin si Mr. Jerry Sevilla, Group Director ng Corporate Communication Affairs Group ng Manila Water. Naway ay naging malinaw sa ating lahat ang kahalagahan ng regular na dislodging o pagpapalinis ng septic tank. Hindi lamang para sa kalinisan ng ating tahanan, kundi para na rin sa kaligtasan at kalusugan ng buong komunidad. Saludo po ang iyong Agaran Servicio Lady sa Manila Water sa kanilang patuloy na serbisyo para sa mamamayan at sa kanilang layunin na mapanatili ang isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Hinigayat natin ang bawat isa na makiisa, makipag-ugnayan at maging responsable sa tamang pangangalaga ng ating wastewater system dahil sa usaping ng kalusugan at kalikasan. Lahat tayo ay may tungkulin at responsibilidad. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:24 na umaga. Taotiam dito sihon sa aki. Balik muna tayo sa DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko.